Now an argument started among them as to which of them might be the greatest. But Jesus, knowing what they were thinking in their hearts, took a child and had him stand by his side, and he said to them, "Whoever receives this child in my name receives me, and whoever receives me receives him who sent me. For the one who is least among all of you, this is the one who is great." John answered and said, "Master, we saw someone casting out demons in your name, and we tried to prevent him because he does not follow along with us." But Jesus said to him, "Do not hinder him, for the one who is not against you is for you." When the days were approaching for his ascension, he was determined to go to Jerusalem. And he sent messengers on ahead of him, and they went and entered a village of the Samaritans to make arrangements for him. And they did not receive him, because he was traveling toward Jerusalem. When his disciples, James and John, saw this, they said, "Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and consume them?" But he turned and rebuked them, and they went on to another village. And they were going on the road. Someone said to him, "I will follow you wherever you go." And Jesus said to him, "The foxes have holes, and the birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head." And he said to another, "Follow me." But he said, "Lord, permit me first to go and bury my father." But he said to him, "Allow the dead to bury their own dead. But as for you, go and proclaim everywhere the kingdom of God." Another also said, "I will follow you, Lord, but first permit me to say goodbye to those who are at my home." But Jesus said to him, "No one after putting his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God." Sige po, sabay-sabay po tayong uupo. Salamat sa pagbasa po sa banal na kasulatan. At tayo po yung mangangaral ngayon sa salita ng Panginoon. At yung aking pong mensahe, meron pong title na Jesus Correcting Misconceptions. Isa pong downside ng popularity ay yung pong misconception. Kapag ang isang tao ay sumisikat na, o ang isang grupo ay sumisikat na, o ang isang ideya ay sumisikat na, dahil marami nang nakakaalam, pwede pong magkaroon ng iba't ibang opinyon, at mula po doon magkakaroon ng tinatawag natin na misconception. Sa ating pong text, Christ is already famous. Ang dami niya na pong pinagaling na mga tao, may mga patay siyang binuhay, may mga inaalyan siyang mga demonyo na pinalaya po. Meron din siyang pagkakataon na nagpakain siya ng libu-libong mga tao, free food, free teaching, free healing, and because of that, Christ is already famous and popular. At dahil po doon, nagsuffer po siya ng misconception. At ngayong umaga, ilan po sa mga misconception na yun ang gustong i-correct ng ating Panginoon, gamit po yung text na binasa natin ngayong umaga mula po doon sa Luke chapter 9. So meron po tayong 4 na misconception na i-correct, and the Lord Himself will try to tell us ano ba talaga yung dapat nating malaman tungkol sa Kanya at sa pananampalataya po natin sa Kanya. But before I proceed, doon po sa 4 na yon, interestingly mga kapatid, 3 po doon galing sa mga disciple mismo. Yung isa galing doon sa mga gusto maging disciple niya. And para sa akin, hindi porket ikaw ay matagal na mananampalataya, alam mo na lahat sa Christianity. Just because you have been in this faith for so long, it doesn't mean that you have already figured it out. Kailangan mo pa rin matuto. Kailangan mo pa rin maturuan. Baka meron ka pa rin mga misconception na tinatago sa iyong puso at sana ngayong umaga, maging teachable, na hayaan natin yung Holy Spirit na magturo sa atin gamit mismo yung salita ng ating Panginoon. So let's begin with the first misconception. At yun po ay, nung clicker? Yan, misconception about greatness. So doon po yun sa verse 46 hanggang verse 48. At dito po natin makikita na meron pong pagtatalo yung mga alagad kung sino po yung dakila. Ayaw gumana ng clicker. May tao ba? Ayan. Wait lang ah. Ayun, sige po. So ito po yung kanilang pagkatalo sa verse 46. Sabi po doon, an argument. So nagkatalo po sila. Sino ba talaga sa atin ang pinakamagaling? And siguro, kaya po nila nasabi yon dahil nga, 3 sa kanila ay dinala ng Panginoon sa Mountain of Transfiguration. Sino po yung 3 yon?
Peter, James, and John. So meron tatlong member ng 12 apostles ang naka-witness ng ating Panginoon talking to Elijah and Moses. And meron silang napakinggang audible voice from heaven declaring that Jesus Christ is the Son of God. At so dahil siguro doon, inisip ng tatlong yon, sila ang pinakamagaling. Kasi out of the 12, sila ang pinili ng Panginoon. Somehow they felt privileged disciples. Ano sila? Mga class A. At dahil doon, marahil, nagkaroon na ngayon ng inggit yung mga ibang disciple at nakaroon sila ng pagkatalo about who is the greatest among them. Isa pa pong interesting fact dito mga kapatid, pag binasa po natin yung verse 44, sinabi po doon na ang Panginoon, sinabi po niya na bilang Messiah, siya po ay ibibigay sa mga tao at kapag siya po ay ibinigay sa mga tao, siya po ay mapapahiya, mahihirapan, mamamatay, pero after 3 days, muli po siyang mabubuhay. So sinabi niya yung kanyang passion. And that is somehow counter-cultural. Kasi po yung mga Hudyo noong unang panahon, when they think of the Messiah, they understand the Messiah to be a victorious man. He is a conqueror, and he is very powerful, and he is probably very rich. But Jesus Christ is the opposite. So sabi ng Panginoon, alam niyo yung Messiah na nasa isip ninyo, half-baked yan. Ang totoong Messiah, ibibigay sa mga tao, napapahiya, mahihirapan, mamamatay, after 3 days muli siya mabubuhay. Pero despite of that second prediction ng ating Panginoon about His suffering, yung mga alagad, nag-aaway-aaway pa rin. Sino ba ang pinakamagaling sa atin? And minsan ganun tayo siguro, no? Somehow, we do that unconsciously. Sino ba pinakamagaling na pastor? Sino ang pinakamagaling na worship leader? Sino ang pinakamagaling na instrumentalist? Sino ang pinakamagaling na dancer? Pinakamagaling sa tech? Pinakamagaling sa ganito? Pinakamagaling sa gano'n? At kung sino yung pinakamagaling, siya lang papakinggan ko. Mali po yung ganung klase ng attitude. So yung ating Panginoon, anong ginawa niya? Sabi po sa verse 45, 47, knowing what they were thinking in their hearts. Take note, Christ was able to read their hearts, their mind. Isang persona lang po sa universe ang merong ganung klase ng quality. Diyos lang ang pwedeng magbasa ng ating puso't isipan. Kahit si Satanas, he can never read your mind. It's only God who can do that. At nagawa yun ng ating Panginoon because siya po yung Diyos na nagkatawang tao. And right now, I believe Christ can read your hearts. And I pray that you are really here to worship the Lord, to learn from the Lord. So sana maging focus po tayo sa mensahe ng ating Panginoon. So anong ginawa ng ating Panginoon? Kumuha siya ng isang bata at dinala niya sa kanyang tabi at ang sinabi niya, whoever receives this child in my name receives me, and whoever receives me receives him who sent me. For the one who is least among all of you, this is the one who is great. Ano ba meron ng bata? Walang pwedeng ipagmalaki ang isang bata. Wala siyang accomplishment. Wala siyang social status. Umaasa lamang siya sa mga mas malakas sa kanya. So sinabi ng Panginoon na kung gusto niyo maging dakila, kailangan niyong itrato yung batang ito. Anong point niya? Ang point niya po ay ito. If you want to be great, it is identified, it is demonstrated by your attitude to those people who are less than you. Kung gusto mo maging dakila, itrato mo ng maayos yung mga tao na hindi kaparehas ng ikaw, na hindi mo kaparehas sa privilege at sa status. Kasi somehow, whether we admit it or not, sa dami na nating na-accomplish, sa dami na natin napuntahan, sa dami na ng mga titik sa ating pangalan na nakadikit, we feel privileged. And sometimes, we think everyone owes that we should be adored by these people. I-adore nyo ako kasi ito yung mga natapos ko. I-adore nyo ako kasi ito yung mga nagawa ko. I-adore nyo ako kasi pag ginawa nyo yon, I will give you 100 iPhone 17. That's how we define greatness. Adoration from people, applause.
Sabi ng Panginoon, in my kingdom is the opposite. You want to be great? Treat fairly those who have no status the same as you. Kagaya ng isang bata. Serve them. Represent them. Love them. Hindi ang minamahal mo lang yung mga kaparehas mo ng level. Paano yung mga nasa baba? That's not greatness. Greatness is defined by how low we are willing to go for other people. And I think mas lalo itong na-capture ni Matthew sa Matthew chapter 20, 26 hanggang 28. Ito po sabi na ating Panginoon. It is not this way among you, but whoever wants to become prominent among you shall be your servant. And whoever desires to be first among you shall be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. You want to occupy the top spot? Be willing to occupy the least spot. Gusto mo maging dakila sa karya ng Panginoon? Maglingkod ka. Mag-serve ka. Maging slave ka. That's how you become great in my kingdom. Hindi yung intimidating ka, domineering ka. Na pagdating ng mga tao, gusto mo, kinakamayan ka nila. Hindi ganun ang greatness sa ating Panginoon. Ang Panginoon nga, di ba? Sabi ni Pablo sa Philippians chapter 2, He is in the form of God. Pero hindi niya yung pinanghawakan, kanya munang inisantabi, at nagdagdag siya ng panibagong nature, human nature, at nung siya'y dumating sa mundong ito, asan siya? Saan siya pinanganak? Sa isang sabsaban. Ang mga magulang niya, mga simpleng tao lang. Ang mga bisita niya, mga shepherds. Amoy tupa, di ba nga nahiligo? Ano yung kanyang occupation? Saan siya pinanganak? Saan siya nagstay? Meron ba siyang office? Meron ba siyang college degree? Kung yung ating Panginoon handang mag-suffer ng ganon just to serve us, sana ganon din po tayo, mga kapatid. Let us serve one another here. Because that is our calling. Hindi natin paglilingkuran yung ating katabi based on our degree. Maglilingkod tayo sa church na to based on what Christ has done for us. Sabi nga sa James chapter 4, tsaka sa 1 Peter chapter 5, God opposes the proud but gives grace to the humble. That's greatness sa ating Panginoon. Hindi ka naghihintay ng spotlight. Hindi ka naghihintay ng applause. Basta maglilingkod ka, may nakatingin man o wala. So yun po yung correction. Kingdom greatness is not self-exaltation. It is humble reception of the least. How do you treat those people who are beneath you? Yun po yung definition ng Panginoon ng greatness. Pangalawang misconception ay misconception about ministry partnership. Doon naman po tayo sa Luke chapter 9, 45 hanggang 50. Ito po, si John the Beloved or John the Apostle ay lumapit sa ating Panginoon at sabi niya, nagsumbong siya, Panginoon, meron kami nakita doon, no? Disciple mo daw siya. Nagpapalaya siya ng demonyo. At lumalaya sa kanya mga demonyo sa pangalan mo. Panginoon, pinigilan namin siya. Kasi hindi naman siya part ng OG eh. Hindi siya part ng original 12 eh. Sabi ng Panginoon sa kanya, wag. Huwag mo siyang pigilan. Do not hinder him. Verse 50. Do not hinder him, for the one who is not against you is for you. Siguro na-threaten si John. Pambihira. Nakapagpalayas ng demonyo yun. Baka ma-threaten yung aking position. Baka maagaw ako sa aking pinangangalagaan na kalagayan. Kaya ang naging response niya, imbis na siya ay magpasalamat kasi meron silang kaagapay sa gawain ng Panginoon, ang naging response niya, dapat di siya maging kasama namin. At minsan po ganun tayo.
Ang gusto lang natin kasama yung mga kaparehas natin. Ng ugali, ng pinapanood, ng lifestyle, ng choices sa pagkain, ng choices sa iba't ibang mga bagay. At pag merong isang nag-join sa atin, at ibang-iba yung kanyang ginagawa, iba yung kanyang upbringing or things like that, ayaw natin siyang kasama. Minsan pang iniisip natin, ito ang tamang denomination. Ito ang tamang pagpapaliwanag ng Biblia. Of course, di naman sinasabi ng Panginoon na lahat na nagsasabi in Jesus' name ay sa Kanya. Of course, tama, kasi sabi naman ng Panginoon or sabi ni John, test the spirits, whether they are from God or not from God. Pero kung yung ating isang kapatiran sa pananampalataya, tama naman yung kanyang fundamental doctrines. Nainiwala siya sa Trinity, nainiwala siya na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, nainiwala siya sa sola scriptura, salvation by faith alone, then, kailangan natin siyang tanggapin as our brother and sister in the Lord. Nung nasa Zambales po ako, si Pastor Dennis po yung pastor po natin doon, nabanggit niya sa akin, alam mo, pastor, meron dito isang pastor, tinanong siya ng miyembro niya, Pastor, bakit kaya ang konti natin, tapos yung ibang Christian, ang dami nila? Sagot ng pastor, kasi yung ating denomination, pang matalino lang. Yun ang sabi niya. Kaya na pala mag-figure out kung anong denomination meron ganung klase ng attitude. Pero that's wrong. Huwag nating i-exclude na lesser Christians yung iba just because they don't behave in the same manner that we behave. If they are not against us, they are with us. They are for us. Walang competition, cooperation. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, do not hinder him, for the one is not against you is for you. Kakampi natin siya, John. Disciple ko din siya. Huwag kang matreten sa kanya. Kung meron tayong nakikitang isang mananampalataya na talagang nag-flourish sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, hayaan lang natin sila. Maganda nga, i-encourage natin sila. Para mas marami tayong kaagapay sa gawain ng Panginoon. Kailangan natin ng isa pang example dito. I think dalawa pang example. Unang example natin ay nasa Numbers 11. Para mas talo na natin siya ma-absorb. Ano po? Numbers 11, 26 hanggang 29. So, maganda po itong Numbers 11. Ito yung sabi po. But two men had remained in the camp. The name of the one was Eldad, and the name of the other Meldad. And the Spirit rested upon them, and they were among those who had been registered but had not gone out to the tent. And they prophesied in the camp. So a young man ran and informed Moses and said, Eldad and Medad are prophesying in the camp. Then Joshua the son of Nun, the personal servant of Moses from his youth, responded and said, My Lord, Moses, restrain them. Merong dalawang Israelitang nangangaral about kay Yahweh. Ang pangalan ay si Eldad at saka si Medad. At nakita yon ng isang Israelita, nag-report kay Moses, napakinggan ni Joshua, ang sabi ni Joshua kay Moses, Moses, pahintuin mo yung dalawang yan. So parang nakita ni Joshua na itong dalawang ito ay excluded. Dapat hindi na ginagawa yun. Ang sabi ni Moses sa verse 29, But Moses said to him, Are you jealous for my sake? Joshua, kinakabahan ka ba? Dahil sa ginagawa nila? Tingin mo ba mag-diminish yung ministry natin dahil sa ginagawa nilang dalawa? No. Sabi nga doon, if only all the Lord's people were prophets, that the Lord would put His Spirit upon them. Welcome niya yung ginagawa ng dalawa because they are helping Him sa ministry ng prophesying the Word of God. So dapat ganun po tayo. Let's look at each other as ministry partner regardless ng ating denomination. Ang problema kayo sa atin minsan, sa tagal natin sa church, minsan nagkakaroon tayo ng sense of ownership. Ako ang pinakamatagal dito. Dapat ako ang palaging una. At minsan, yung ganong klase ng attitude, hindi po natin nababantayan,
na mismo yung mga leaders natin ay hindi na po natin sinusunod. Hindi ako nag-iimbento, ha? Basahin natin. 3 John. 3 John muna tayo. 3 John. Yan. Praise the Lord. Nabuksan natin ang 3 John. Okay. Merong isang, tourist guide sa Israel. Sabi niya sa kanyang mga client, ito po ang libingan ni Apostle John. Sabi nung isa, sino pong John? Si first, si second, o si 3 John? Joke yon. So, kung gusto yung tumawa, pwede kayong tumawa. Pero kung hindi, okay lang, diretso na tayo. Okay, if you're not against me, you are for me. So, yun po natin, pakibanggit yung pangalan Diotrephes. Tingnan niya, sino ba si Diotrephes? Ito po, 3 John. I wrote something to the church, verse 9. But Diotrephes, who loves to be first among them, does not accept what we say. Merong isang Kristiyano, isang member sa church na yon, at gusto niya, siya yung palaging una. Ang pangalan niya, Diotrephes. Wala siya mang trip. At mismong si John the Apostle, ayaw niyang tanggapin. That's John? Unquestionable yung kanyang commitment sa Panginoon. Unquestionable yung kanyang doctrine. Siya yung successor. Siya yung natitirang huling apostol ng panahon na yan. Tapos ayaw tanggapin ni Diotrephes. Why? Because he always wants to be first. Kasi threat si John sa kanya. Then verse 10, sabi ni John, if I come, for this reason, if I come, I will call attention to his deeds, which he does, unjustly accusing us with malicious words. And not satisfied with this, he himself does not receive the brothers either, and he forbids those who want to do so, and puts them out of the church. Kita niyo na? Sobra siyang protective sa kanyang kaharian. Akala niya sa kanya yung church. Na nung dumating yung mga kapatiran mula sa ibang church, ayaw niyang tanggapin. Somehow, we become modern-day Diotrephes. Kilala naman natin kung sino talaga yung nilagay ng Panginoon, but because iba yung kanyang approach, iba yung kanyang ginagawa, ayaw natin sumunod. Misconception about ministry partnership. If they are not against you, they are for you. So yun po yung correction natin dito. Kingdom partnership is not territorial gatekeeping. It is generous recognition of Christ's work even beyond our own count. Misconception number 3. Misconception about divine judgment. Tingnan po natin ulit, Luke chapter 9. Okay? So si John ay nag-attempt na magpakitang gilas sa ating Panginoon. So siya ay nirebuke ng ating Panginoon. So anong nangyari sa kanya? Basahin po natin 51 hanggang 56. When the days were approaching for his ascension, he was determined to go to Jerusalem. And he sent messengers on ahead of him, and they went and entered a village of the Samaritans to make arrangements for him. And they did not receive him, because he was traveling toward Jerusalem. So ito pong si Christ, siya po ay papunta na sa Jerusalem, at dadaan po siya sa Samaria. Yung pong Samaria, yun po yung lugar na kung saan yung mga Hudyo dyan nag-asawa ng ibang lahi. Sila po yung mga non-pure na Hudyo. Si Christ ay pure na Hudyo kasi yung kanyang mga parents, earthly parents, ay parehas Hudyo. Si Joseph at si Mary. Yung mga taga-Samaria, hindi po sila ganon. Nag-asawa sila ng ibang lahi. So parang 50% lang yung kanilang pagiging Hudyo. At dahil doon, minamaliit sila ng mga Hudyo na 100%. So ang Panginoon, pamunta sa Samaria, at sabi sa mga alagad niya, pwede mauna kayo doon sa Samaria. Pag sabi sa kanila, darating tayo para mandandali ating tutulugan, yung ating tutuluyan. Ano sabi ng mga taga-Samaria? Sa verse 53, and they did not receive him. Ayaw nila kay Jesus Christ. Then, merong magkapatid na lumapit kay Jesus Christ. John, for the second time. Kasama yung kanyang kapatid na si James. Anong sabi nilang dalawa? Panginoon, sabi mo kanina, if they're not against you, they are for you. Ito, they are against you. Gusto bang paulanin natin ang apoy itong mga ito, Panginoon? They are referring to Elijah.
Sa 2 Kings chapter 1. Anong sabi natin Panginoon? He turned and rebuked them. Kinorek sila ng ating Panginoon. Sa ibang salin po, sa verse 55, ang nakalagay po doon, sabi ng ating Panginoon, you do not know what manner of spirit you are of. For the Son of Man did not come to destroy people's lives, but to save them. Sabi ng Panginoon, gigil na gigil kayo sa paano? Sa judgment, sa punishment. Eh, di ba ang goal ko magligtas? Hayaan nyo nga muna sila. And this is very important for us, mga kapatid, kasi minsan, para tayong si James at saka si John, na pag meron tayong na-discover na hindi maayos, gigil na gigil tayo na mag-punish. Nanggigigil kagad tayong ibagsak yung hatol ng Panginoon. Yun po yung correction dito mga kapatid. Kingdom advances through Christ's redemptive suffering, not through His followers' retributive anger. Mabuti na lang talaga hindi ako naging Diyos. Kasi kung naging Diyos ako, siguro wala ng tao sa mundo. Kasi maiksi ng pasensya ko eh. But throughout the Bible, God is exercising long-suffering towards sinners. And you were the best example of that. Amen? So kung meron tayong makitang ganong klase ng mali, huwag kagad tayo manggigil sa punishment. I'm not saying na palusutin natin Meron tamang paraan doon, pero patuloy pa rin nating hanapin yung kalooban ng Diyos at yung kanyang pagmamahal. Hindi ba ito yung issue ni Jonah kay Yahweh? Ba't siya ayaw pumunta sa Nineveh? Ano sabi ni Jonah? Alam mo Yahweh, kaya nga ayaw pumunta sa Nineveh. Kasi alam ko itong mga taong itong mga kasalanan, they deserve your wrath, your judgment, your punishment. Pero pag nag-repent sila, maaawa ka at ihiligtas sila. And guess what? I'm correct. Di ba? Gawin ng Panginoon. Just imagine, pumunta si Jonah, sinabi niya sa mga taga-Nineveh, God will punish you, but you have 40 days. Imagine yun. Mayroon pa rin allowance ng Diyos. You have 40 days. Hindi ka binagsak ng Panginoon yung punishment niya. Kasi kung babasahin po natin yung 2 Peter chapter 3 verse 9, nakalagay po doon, ang gusto ng Panginoon, maraming maligtas. Kasi kung ang Panginoon lang tatanungin, ayaw niya na merong mamamatay na hindi pupunta sa kanyang kaharian. God is not pleased at the death of the wicked. Nakalagay yun sa Old Testament. Kaya kung merong mga involved sa flood control na buhay pa, naway magsisi na sila. And that's how God's justice, God's mercy works. So ganun din sana tayo. Huwag tayong manggigil kagad sa punishment. Bagkus tulungan natin na maramdaman pa rin pagmamahal ng Panginoon. Amen? Andiyan ba kayo? Duguan na, duguan na. Minsan po kasi ganun tayo para meron tayong moral ascendancy sa lahat ng tao. Kasi matagal tayo sa pananampalataya, marami tayong nakakampi sa Panginoon. Pero wag ka, si John, 2 beses kinrek ng Panginoon. Di ba? He was rebuked twice by the Lord. So kahit na matagal ka sa pananampalataya, God can still rebuke you. Part siya nung 3, di ba? Sa Transfiguration. Pero nilibig pa siya ng Panginoon. Because God is fair with everybody. Just allow His mercy to roll. Yeah? So yun po yung pangatlong misconception about divine punishment. Okay? At yung pinakahuli ay misconception about discipleship. Luke chapter 9, 57 hanggang 62. So dito po natin makikita, mayroong 3 naging possible disciple yung ating Panginoon. At doon po natin makikita na ang Panginoon talaga, hindi siya masyadong interesado halos sa numbers. No? Hindi siya masyadong interesado sa mga tao na nagsasabing they want to follow Him. Kasi He can read their hearts. Alam niya talaga yung intention ng bawat isa. So doon po sa ating, dito po sa text natin, yung unang possible disciple niya, nag-volunteer sa Kanya.
sa verse 57, sabi doon, I will follow you wherever you go. Grabe. Kung ako, saan sinabi yan? Pambira. Ito ang membership form ng COCM. Next naman ang commitment form ng workers. Imagine niyo siya nagsabi, kahit saan pumunta, susunod ako sa'yo. Sa version po ni Matthew, nakalagay po doon siya po ay scribe. Pwede sabi po scribe? Yung pong scribe, ang trabaho nila, mag-produce ng mga important documents. Kasi nung panahon na yun, di ba, wala pang Xerox, wala pang picture. So para magkaroon ka ng copy, kailangan mo ng tao magsusulat ng mga document na yon. Yun po ang trabaho niya, scribe. At possible na siya ay scribe ng Old Testament. At kung siya ay scribe ng Old Testament, this guy, he has a degree, and also he is spiritual. Ahead siya sa mga 12 alagad na walang degree, yung marami sa kanila. But did Christ accept this guy? Ang sabi ng Panginoon, foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Ang habol lang niya, comfort, convenience. Kasi nga, sikat si Christ eh. Imagine mo, meron kang 100 iPhone 17. Pero may sugal pala. Di ba? Kaya siya sumusunod sa ating Panginoon. Kasi nga, sikat siya ang ating Panginoon. Gusto niya yung prestige, yung famous, yung glamour. Ano sabi natin Panginoon? Sigurado ka ba? Alam mo ba na wala akong sariling bahay? Na yung pagkain ko ay nakadepende sa host na tatanggap sa akin? I'm moving always. Palipat-lipat ako ng apartment, ay ng lugar. You want to follow me? Count the cost. Because in this enterprise, you will suffer for my sake. Count the cost. Hindi pumunta ka lang dito kasi meron kang privilege na makukuha. Yun sabi natin Panginoon sa kanya. Yung pangalawa naman, ang Panginoon mismo tumawag sa kanya. Follow me. Anong sabi niya? Lord, pwede bang ilibing ko muna yung tatay ko? Ang mapagmahal sa tatay. Siguro Father's Day nun. Yun po. Pero ang totoo po niyan, possible na yung tatay niya buhay pa. Ang sabi lang niya, siguro, Lord, pwede bang hintayin ko muna mamatay yung tatay ko? Lord, pwede bang muna matapos ko muna yung aking obligasyon sa pamilya ko? Ayan. Minsan kasi ganun tayo eh. Merong in-offer sa iyong Panginoon na task, na involvement. Ang sagot mo, kasi po, busy pa ako sa family ko. Ayan. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, leave the dead to bury their own dead. But as for you, go and proclaim the kingdom of God. Para po sa akin, hindi pa din sabay. You fulfill your obligation to your family and you also fulfill your obligation to God. Hindi ba din sabay ganon? Na habang ginagawa mo to, ginagawa mo rin to? Nakapag-Netflix ka nga, di ba? Pati bukas yung pag-Netflix mo para makapag-serve ko sa Panginoon. You get the point? Christ is not against for caring for your family. Pero baka naman pwede yung pagsabayin. Nag-aaral pa ako, pastor eh. Di ba yung sabay? Pastor, nag-work ako eh. Di ba yung sabay? Since Christ died for you, absorbed the wrath of God for you, given you eternal life and forgiveness for free, hindi mo pwedeng i-consider yung gravity ng Panginoon para niya mahalin ka at iligtas ka sa ganyang kalagayan? Hindi ba siya yung ating Lord and Savior? Di ba dapat siya ating priority? In the first place? So ito naman, question of priority, itong taong ito. Because if you really want to be a disciple of Jesus Christ, you have to prioritize Jesus Christ. Tapos yung pangatlo, ito, siguro, medyo, kung ako to, siguro to, pagbibigyan ko to. I will follow you, Lord, but let me first say farewell to those at my home. Yan. Ito walang inilibing. No? Magpapaalam na siya sa mga tao sa bahay nila. Actually, ginawa po ito ni Eliseo. Nung pinuntahan ni Elias, si Eliseo, tinawag niya, sabi ni Eliseo, Prophet Elias, sasama ako sa'yo. I just have to
say goodbye sa aking mga magulang kasi alam nila may ginagawa ko eh. So nagpaalam nga po siya, tapos nagpakain po siya. Tapos talagang sumunod siya kay Elias. Siguro naisip ng lalaking ito, di ba si Elias pumayag? Sana pumayag ka din, Jesus. Ang problema, ganito, pinapantay niya si Elias kay Jesus. Jesus is greater than Elijah. Bakit nagsalita yung Diyos Ama doon sa Mountain of Transfiguration? Di ba sabi ni Peter, Lord, gawa tayo ng 3 tabernacle. Isa sa'yo, isa kay Elijah, isa kay Moses. Tapos bigla nagsalita yung Panginoon, yung Diyos, di ba? This is my son. Listen to him. Ba't yung ginawa yun? Kasi sa isip ni Pedro, magkapantay lang si Elias, si Moses, at si Jesus. Pero ang sabi ng Diyos Ama, hindi siya propeta. This is my son. He has no equal. This is my son. Actually, si Moses at saka si Elijah nag-serve kay Jesus Christ. Kaya dahil mas mataas si Christ kay Elijah, mas mataas ang requirement ng ating Panginoon. Sundin mo ako ngayon. Follow me today. Follow me now. Merong sense of urgency. Itong pangatlo, ito ay nagpipicture sa isang disipulong madaling madistract. Yung may ganun, mauutusan mo, anak, magugas nga, wait lang, nag-ano pa ako, nagpaparang pa ako. Kaya sabi ng Panginoon, no one who put his hand to the plow. Pag ikaw ay nagbubungkal ng lupa sa bukid, talagang magbungkal ka lang, hindi pwedeng titingin ka sa kanan at sa kaliwa. Kasi ano mangyayari? Hindi pantay yung bungkal mo. Sabi ng Panginoon, pag may pinapagawa sa iyo ang Panginoon, tapusin mo yung pinapagawa niya, mag-focus ka, huwag kang madistract. Don't be distracted by the things of the world, by the pleasures of the world. Gawin mo, tapusin mo yung pinapagawa sa iyo ng Lord. Tingnan po natin sa John chapter 9, verse 4. Ito po yung verse na ginamit ko. Nung ako'y tinanong ng ating mga kapastoran, bakit ka magpapastor? Bakit ka mag-full time? Anong verse sa Bible ang pwede mong sabihin sa amin? Ito po yung sinabi ko sa kanila. John chapter 9 verse 4. We must carry out the works of Him who sent me as long as it is day, night is coming when no one can work. Tapusin natin yung pinapagawa sa atin ng ating Diyos hanggat kaya natin, hanggat umaga pa. Darating yung gabi, hindi ka na makapagtrabaho. May pinapagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. I believe in that. At sana gawin po natin. Hanggat meron pa tayong opportunity gawin yon. Kasi darating yung panahon na wala natin magagawa. Yung excuse na, kailangan ko munang tapusin lahat, pastor, pagkatapos niyan, wala na, doon na ako. Kailan ka magiging free? Sige nga, can you give me a time? Talagang wala kang ginagawa. Siguro pag nandun ka na sa 100-year birthday mo, centenarian ka na. Pero kung nandun ka na, ano ba pwede mo gawin sa Panginoon? You are 100 years old. Kung talagang ang Panginoon ang ating sinusunod sa ating mga buhay, maglingkod tayo sa Kanya. I'm not saying na mag-full-time kayo. Ang sinasabi ko lang, kung saan kayo nilagay ng Panginoon, gamitin niyo yung lugar na yon para kayo makapag-serve sa Kanya. At kung kakayanin pa po, mag-involve kayo sa local church. Yun yung sinasabi ng Panginoon sa atin. At dito po, kitang-kita po natin mga kapatid, may mga tao, itong tatlong ito, they are giving their terms, but Jesus Christ is the one who calls the shots. Siya talaga nagsabi kung anong gagawin nila. Because in this enterprise, Jesus is Lord. Siya magsasabi ng gagawin natin. We can give our terms to Jesus, pero mayroong final say sino? Ang Panginoong Yesus.
ang Panginoong Jesus po. Siya ang may final say. Kasi siya yung ating Lord and Savior. Before I close, gusto ko lang bigyan ng highlight yung nasa verse 59, yung pangalawa. Sabi ng Panginoon, leave the dead to bury their own dead. Anong kahulugan nun? Leave the dead to bury their own dead. What does it mean? Paano yung ipatay nga siya? Dilibin niya yung kapwa niya patay, ipatay nga siya, di ba? Sa Bible, meron dalawang klase ng death. The physical and the spiritual death. It is possible na you are physically alive, but you are spiritually dead. The wages of sin is death. Kung wala sa iyong puso si Jesus, ikaw ay patay, spiritually speaking. So sinasabi din ng ating Panginoon, hayaan mo yung mga patay, ilibing yung kapwa nila patay. Yung mga spiritually dead, maglilibing sa mga physically dead. Yun po kahulugan nun. But there's an escape for that. Jesus Christ can save us from our sins. At kung tayo po'y mananampalataya sa Kanya, we will become spiritually alive. Yun yung born again experience. Born into God's kingdom. Sa mundong ito, lahat tayo pinanganak once. Pero meron pang isang kapanganakan, yung pangalawang kapanganakan. At yun yung sinasabi ng ating Panginoon. Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. At sana po lahat tayo dumaan doon. At para maranasan po natin yon, kailangan natin manampalataya kay Jesus Christ. Walang good works, walang rituals, just faith alone in the Lord Jesus Christ. So as I close, ayaw na ulit. Ayan. Alin dito yung ating misconception? Tayo ba yung nag-iisip na greatness ay nakadepende sa status, sa platform, sa applause? Or ang iniisip natin, ay, nawala. Pabalik nga po. Hindi. Sa challenge na po tayo. Ayaw. Ay. Pa-plus na lang lahat ng challenge. Plus natin lahat. Ayun. So yung pangalawa, tayo ba yung Kristiyano na nagbabantay sa ating ministry, sa ating church, sa ating grupo? O tayo yung Kristiyano na ang bilis nating ng judgment? Magbigay ng husga, ng paghahatol? O tayo mananampalatayang we're here because of the comfort, of the convenience? Sana po lahat ng ito na correct na ating Panginoon ngayong araw. At sana po, we make the decision today that we will follow Jesus Christ wherever He leads because He died for our sins. Salamat po, Panginoon, sa paalala galing po sa iyong salita. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami nilampasan ngayong umaga. Nawa, Panginoon, tulungan mo kami na patuloy na maniwala at manampalataya sa iyo. At patuloy niyo po kami turuan, Panginoon, ng mga bagay na kailangan pa po namin malaman. Salamat, Lord, dahil di mo kami pinababayaan. Kung kami man, Lord, ay nagkaroon ng parang naramdaman namin yung rebuke mo, Panginoon, sa amin. Lord, it is a good sign na talagang mga anak mo kami, mga lingkod mo kami. Because you are concerned na kami ay patuloy mag-grow sa aming pananampalataya sa iyo. Lord, kung sakali man namin kasama kami ngayon na spiritually dead, I pray, O Father, na abutin mo siya at bigyan mo siya ng opportunity na maipanganak muli sa iyong kaharian. Nawa makaagapay ang COCM sa kanyang spiritual journey at alayin ko, Panginoon, na sa kanyang pagsama sa aming pagsamba every Sunday, mas lalo niya maunawaan ang iyong kaligtasan at kung paano po ito masusumpungan sa pamagitan ng pananampalataya sa iyo. Sa pangalan po na aming Panginoon, ito po aking hinihiling. Amen.